Dear Madam Native Filipina, ako nga po pala si Cyril, 34 years old. Gusto ko pong ma-share ang kwentong AFAM ko. Sa totoo lang madam, hindi naman ako naghahanap talaga ng AFAM. Bale, ang nangyari, bigla na lang po siyang nag-friend request sa akin sa Facebook at nag-private message din. Dami account lang pala ang ginamit niya. Wala pong pictures and infos about himself. 54 years old na daw siya at isa siyang employee sa kanilang municipality. Nag-uumpisa siyang magtrabaho from 8 a.m. hanggang 5 p.m. May sariling business din daw siya, like flower shop, banga, vase, and statues. Kaya doon siya dumediretso after ng work niya sa munisipyo. Always kaming magka-chat from time to time and video call na rin. 2 weeks po kaming magka-talking stage at nanligaw siya sa akin. At dahil nahulog na rin ang loob ko sa kanya, sinagot ko na siya. Madam, hindi ako edukada at matalino. Hindi rin ako magaling mag-English. Pero ewan ko ba kung bakit sa tuwing magkausap kami ay parang nag-uusap yung mga mata namin. Sabi niya single siya madam. Never been married pa siya and no girlfriend since birth. Sabi niya sa akin, hindi daw siya naniniwala sa love. Kaya umabot siya sa edad niya ngayon. At never pa daw siyang nag-entertain ng girl. Both in person at sa online. And for the first time na nakita niya ang profile ko sa Facebook ay na love at first sight daw kuno siya sa akin. Napakabait niya madam. Hindi siya seloso kasi tiwala siya sa akin. Mahal na mahal niya ang sarili niya. Lalo na ang dignity niya. Palagi akong nagtatampo sa kanya kasi may times na hindi ako naaalalang i-message from 1 to 3 days. Ang sagot naman niya, busy lang siya sa pag-export ng mga materials at pagod na siya kaya hindi niya na ako ma-message. May 4 na cellphone siya madam at ginagamit niya lahat ng yon sa pagtawag sa akin, pati na rin sa pag-chat sa WhatsApp. May mga times kasi na parang narurong siya sa akin at iba-iba ang tawag niya sa akin. Minsan honey, darling, sweetheart, dear, at my love. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong mag-isip. Almost 4 years na kaming magka-LDR madam. Gusto niya naman sana na pumunta dito sa Pilipinas pero laging hindi natutuloy kasi ang daming hadlang at dahilan. Madam, pahingi naman po ng advice. Napamahal na ako sa kanya at nagtiwala ako. Pero sa tagal ng 4 years ay parang may doubt na ang puso ko na baka hindi lang ako ang kinakausap niya. Madam, sana mapansin at mai-ere ang kwentong ito. Maraming salamat po. Hello Madam Letter Center, real talk lang tayo dito ha. Kasi pagkabasa ko pa lang sa part na single siya since birth at never pang nag-entertain ng girl. Both in person at online. Nako, tumaas talaga ang kilay ko, day. Sinungaling, hindi ako naniniwala. Ikaw ba, madam? Paniwalang paniwala ka ba sa sinasabi niya? Kung naniniwala ka, well okay, desisyon mo yon. Basta ako, hindi ako kumbinsido talaga. Bakit siya ang mag-i-entertain? Siya ba ang liligawan? Di ba siya ang manliligaw? Hindi daw naniniwala sa love, pero biglang na love at first sight ko, no? Kayo ba mga madam, no? Naniniwala kayo sa jamming ng AFAM na ito? Madam, yes naman naniniwala akong nagkagusto siya sa'yo at first sight. Pero yung sabihing single since birth, never akong maniniwala doon. Nagka-jowa yan before at baka nga may asawa at mga anak yan. Madam, matanong ko lang no, sa loob ng 4 years niyong magka-LDR, gaano ba siya ka-open sa'yo? Nagpakita man lang ba siya ng proof na talagang single siya? Like a valid identification na single ang status niya. Isa pa, ano-ano pa ba yung mga dahilan niya kung bakit laging hindi natutuloy ang punta niya sa Pinas? Kapani-paniwala naman ba? Kasi hindi mo naman sinabi dito ang daming kulang sa kwento mo. At feeling ko, alam mo na tinatarantado ka. Pero kumakapit ka pa din sa pag-asang baka makatotohanan siya. Madam, wake up. Sa loob ng 4 years niyong magka-LDR, dapat nakabisita na siya sa Pilipinas. Dahil sa status ng buhay niya ngayon, kayang-kaya niyang bumili ng ticket para puntahan ka. Pero wala, puro dahilan. Kailan ka kaya mapapagod sa mga dahilan niya? Alam mo, mismo sa sarili mo madam na may mali sa relasyon yung dalawa.
Kaya lang in denial ka pa rin talaga. Yang 1 to 3 days na walang paramdam sa'yo kasi sobrang busy, well, isa pa yung palusot niya. Grabe naman siya, kung talagang importante ka sa kanya, hindi kanya makakalimutang i-message man lang for an update kahit once a day. Before nga siya matulog, pwede siyang mag-message, 'di ba? Kasi oras na ng pahinga niya. Imposible namang wala siyang pahinga kahit sobrang busy niya. Isa pa, 4 ang cellphone niya. Sharo, hindi kanya maalala? Ay nako, red flag. Nagsayang ka lang yata ng 4 na taon sa kanya. Kung ako sa'yo, madam, no, bigyan mo na ng taning ang buhay niya. Charot. Ang ibig kong sabihin, madam, bigyan mo na ng limit ang LDR relationship nyo. Diretsuhin mo na siya, madam, na kung hindi pa siya makakapunta this year, magpapaalam na kayo sa isa't isa. Pala desisyon talaga ako sa buhay ng iba, no? So, bago ko makalimutan, no, yung paiba-ibang tawagan sa'yo, maaring tama ka, it's either may kausap pa siyang iba, or talagang ganyan lang siya na paiba-ibang tawag sa'yo. Kasi sa dami ng nakausap kong afam noon, yes, may mga ganyan talaga na paiba-ibang tawag. Pero parehas lang naman ang meaning. Maliban na lang talaga kung may napag-usapan kayong tawagan ninyong dalawa. Kaya kung tinawag ka ng ibang pangalan, edi dapat lang na magduda ka na. Ang isa ko pa palang payo sa'yo, madam, no? Kasi sinabi mo na dummy account yung gamit niya sa'yo. Well, bakit hindi mo hingiin ang real account niya para naman makapangisto ka na sa buhay niya? Hingiin mo na din pati buong pangalan niya at isearch mo sa LinkedIn or sa Google. Lalabas lahat ng social media account niya kung meron siya. Pag ayaw namang magbigay, well, maging matalino ka, magdesisyon ka na dahil niloloko ka lang niya at lumalabas na palipas oras ka lang. Hindi mo nga rin na-mention, madam, no, kung pinakilala ka na ba sa pamilya niya. So ngayon, madam, basahin mo na lang lahat ng reaksyon at komento ng mga advisors natin sa comment section at ikaw nang bahalang magdesisyon.